Yo, what's up mga boss? Kumusta kayo dyan? Good morning. For today's video is nandito tayo sa school ng anak ko dito sa Digos. Pag-usapan lang natin yung expenses kasi problema namin kasi ngayon is meron kaming maliit lang naman ang problema. Ito yung sa school, no, sa pag-aaral ng anak ko kasi maaga kasi yung pasok niya, mga 7 AM. So andito ako ngayon 7:50 na, late na nga. Kasi ang problema namin ay yung gasolina, kasi ito yung gamit namin, yung minivan sa paghatid ng sa kanya araw-araw. So gumagastos kami ng 60 papunta rito, tapos pabalik. Then mamaya na naman pagkahapon isunduin ko naman siya, so 60 na naman, so another 60, so 120 yung magastos namin sa isang araw. So tinitingnan kong problema ito kasi sayang yung pera kasi na ginagastos namin sa gasolina. So naghanap ako ng solusyon. So kailangan ko ng motor. So para sa ganong sitwasyon namin mabawasan yung gastos namin. Kadalasan kasi ito yung mga problemang hindi natin napapansin, di ba? Yung expenses, hindi natin nalalaman na malaki na pala yung expenses natin sa araw-araw, hindi lang natin nakita, no? So lalo na sa mga may asawa dyan, may anak na mga negosyante, shout out ko, ikaw ay kayo dyan, no? Ganun talaga, ito talaga yung buhay natin, no? So kailangan nating tipirin kung saan man tayo makatipid. So pinag-aralan ko kung kukuha lang ako ng hulugang motor or kukuha ako ng repo, no, mga second hand. So palagay ko yung repo na lang siguro, kahit hindi naman maganda anong brand ba yan, basta ang mahalaga yung gagamitin ko sa paghatid at pagsundo. Lalo na kasi pag nasa salon kami, kailangan namin ng motor. Actually mayroon kaming isang motor, so iniiwan namin sa salon namin, sa Zell Salon dyan. Kasi pag mag-commute is gastos rin, kasi 15 abot din ng 60 per day. So ma-add siya sa 120, mga 180 yung expenses namin sa ano pa lang yon dito sa isa, dalawa yung anak ko, o di ba? So ang laking gastos talaga. So kailangan kong kuha ng motor para doon sa bahay namin, iwan ko yung isa para pag maghatid ako sa kanya maaga morning, then hapon is magmotor na lang ako para mabawasan yung expenses namin. Kasi naniniwala kasi ako na every drop counts. Hindi ako may sabi. Nakita ko lang sa Shell ba yun? Basta nakita ko lang yan sa mga gasolina. So naniniwala ko na kailangan nating ilista, o kailangan nating tipirin kung pwede nating matipid, no? Kasi naman natin yung gastos natin, di ba? Kung hindi natin nakita, sayang yung daloy ng pera, sayang yung ikot. Negosyante pa naman tayo, negosyante ako, so kailangan makaikot yung pera ng tama, hindi mapunta sa wala. So yan yung mga problemang kailangan naming solusyonan. So mamaya siguro nag-check ako ng mga motor na mga repo, kahit hindi branded, basta ang purpose lang naman nun ay gamitin ko pang sundo atin, hindi naman yun kailangan ng branded, di ba? Mga kilalang brand. So naghanap ako ngayon, utang na naman, another utang, challenge na naman to, another bayarin. So mga ganong problema, kumusta kayo dyan kung ganyan din yung problema nyo? Sana masolusyonan nyo rin yan, kasi kailangan namin tong masolusyonan. Kasi hindi naman ngayong taon lang siya mag-aaral, di ba? So ilang taon pa isipin nyo, di ba? O ilang taon yung nasayang na pera doon, kaysa naman ano mo na lang, magmotor ka na lang. Yun nga lang, mayroong disadvantage yung motor, lalo na pag umuulan. Siyempre mababasa ka lang naman kung uulan, di ba? Alam nga naman kung mainit, tapos mababasa ka. So yan lang muna, kasi puwi pa ako ng bahay, at mamaya maghanap ako ng motor. Baka may masuggest ka dyan, yung mumurahin lang, wag yung mahal, kasi kailangan lang natin para sa ating buhay. Ganoon talaga ang buhay, no? Kailangan nating mag-adjust sa bawat hamon, sa bawat expenses. Pag-aralan natin, no? Pag-aralan mo, sulat mo, lista mo kung ano yung mas efficient English yun, mas angkop, no, mas tama, no, na hindi masayang yung
pera. Kasi hindi ganoon kadaling kitain ng pera. Grabe, napakahirap. Lalo na ngayong January, renewal na. So kung hindi ka pa nakapag-renew, mag-renew ka na kasi renew ka na. Ganun talaga, gastos na naman, di ba? Katatapos lang ng natin nung Christmas, tapos ngayon may Christmas party pa kami, gastos ulit, tapos renewal pa, tapos may penalty pa tayo sa basta ganun. Ganun talaga yung buhay, kaya galingan mo, galingan ko. Ang pagnenegosyo para sa akin kasi is hindi to para yumaman ako ng sobra-sobra. Ang goal namin ngayon, ang mission namin ngayon is magbago yung henerasyon namin. Kwento ko lang, matagal na akong nagnenegosyo, 10 years na, at gusto ko lang sabihin sa inyo na sa pamilya namin, sa henerasyon ko is walang nagnenegosyo na yung mga kamag-anak sa parte ng papa ko. Sa parte naman ng mama ko, meron, pero hindi talaga yung sagarang Sa amin kasi naniniwala ako sa prinsipyo ko na gagalingan ko sa pagnenegosyo na to hindi para sa sarili ko, kundi para rin sa henerasyon namin na mabago yung pag-uutak namin, pag-uugali namin na ang pagnenegosyo ay kailangan, hindi para sa sarili kundi para sa makatulong tayo sa ating mga tauhan, sa ating mga sa ibang tao, mabigyan natin ng trabaho. At yun na rin sa henerasyon namin na meron akong maipayo, di ba? Halimbawa, yung anak ko is papasok sa negosyo, ganoon naman talaga, di ba? Gagaya yan. So meron akong maipayo na ganito, meron silang mapagtanungan, hindi yung walang kwenta na naman yung masasabi mo, yung galing sa mga walang kwentang mabudol pa, ma-scam pa. So yan yung mga pinaniniwalaan ko na gagawin ko to hindi para sa sarili namin, at yun na rin sa ibang mga tauhan namin. Kasi ito lang, kwentong saglit lang, yung dati kasi kami is hindi namin alam ang negosyo, wala kaming idea dyan. Tapos biglang kaming inofera ng boss namin dati na isang salon din, na kami yung mag-handle ng branch dito sa Digos na salon. So kaya nakapag-start kami ng business nang walang capital. Isipin niyo yun, walang capital. So binigyan kami ng company ng opportunity na mag-handle ng business, maging part ng company, magkaroon ng share nang wala kaming binigay na capital. So utang yun. At yun din, na-realize ko na pwede palang ganun, kasi sa dami ng pinasukang kong trabaho, walang nag-alok na ganito, ganyan. Walang ganun. Magtrabaho ka lang dyan hanggang mamatay ka. Ganun talaga yung realidad. Pero ngayon, na-realize ko na pwede palang ganun, at yun yung mission namin, yun yung goal namin sa aming company, yung Cell Salon, na may makapagbigay rin kami ng oportunidad sa aming mga tauhan, at hindi lang sa pangsarili natin, di ba? Hindi lang para yayaman tayo. Totoo naman, hindi naman hadlang yung maaari ka namang yayaman talaga, pero hindi talaga yun yung goal. Kasi pag yan yung goal mo sa buhay mo, pag negosyo, masasaktan ka lang, mabibigo ka, kasi napakahirap pag negosyo. Kaya meron ka dapat na ano ba yung pinaglalaban mo, ano yung why mo, why, bakit ako nagninegosyo. Kasi kung magnenegosyo ka lang para sa gusto mong pera, na-experience ko yan last 7 years ago, nag-start ako ng business tungkol sa pera, na ganito, kikita, yayaman, magkaroon ng maraming sasakyan sa loob lang ng isang taon. Isipin nyo, isang taon lang yung goal ko noon, pero umabot lang ako ng 7 years na ngayon, di pa ako yumaman. At sa panahon yun, nalugi yung business ko, yung dati kong business, marami na akong business na nalugi. So ang goal talaga, hindi talaga ang pagyaman. Dapat mabago mo yung pananaw mo sa pagnenegosyo. Hindi yung magandang sasakyan, hindi yung malaking bahay, may mansion, may mga nagagala ka. Kasama naman talaga yun, kasi kung gagawa ka ng mahalaga, kung importante, kung magbibigay ka ng value, o magbibigay ka ng napakagandang, lalo na sa pangalan mo, kung magbibigay ka ng napakaganda mong pagtulong, pagserbisyo sa ibang tao, sa customer mo,
eh darating talaga yan, yung pera, yung basta darating yan. Pero hindi yun yung motivasyon mo, kasi kung yung goal mo yung kumita ng milyones, magiging scammer ka kasi. Pag hindi mo nakuha yun, ano yung utak mo na scam na lang kaya ako. Kaya yun yung ginagawa ng mga scammer ngayon, di ba? Magkapera lang. So sa amin is iba yung pananaw namin, iba yung paniniwala namin. Gagawin namin to hindi para sa sarili namin, kundi para naman sa ibang tao at sa henerasyon na susunod, sa anak ko, sa apo ko. Diba? Napahaba yung kwento ko. Doon lang naman sa yun, sa expenses. Kasi nga kailangan nating tipirin, magtipid. So mamaya sama ko kayo kung makahanap ako ng motor. At yan lang muna, kasi napahaba yung istorya. Uwi pa ko ng bahay. At good morning, happy new year. Magbago ka na, wag ka nang magpakatanga, walang isimani. Bye. Nabubudol